Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ayon sa mga ulat, mula sa Naval News, inilabas na ng ating Department of Budget and Management ang paunang bayad na 240 milyong piso para sa proyekto na tatawaging Weapons and Sensor Systems Upgrade for the Offshore Patrol Vessel Acquisition Project. Ang proyektong ito ay isang napakahalagang bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines at layuning bigyan ng makabagong sonar capability ang mga bagong barkong pandagat ng ating hukbong dagat. Isang sistemang kayang mag-detect ng mga submarine at iba pang banta sa ilalim ng karagatan. Ang pondong ito ay nakalaan para sa pagbili at paglalagay ng Towed Array Sonar System o TAS, isang teknolohiyang ginagamit ng mga malalaking navy sa buong mundo, upang matagumpay na makita ang submarino sa lugar na paglalapagan nito sa ilalim ng karagatan. Ang TAS ay hindi parte ng unang kontratang nilagdaan noong 2022 sa kumpanyang HD Hyundai Heavy Industries mula sa South Korea. Ang naturang kontrata, na nagkakahalaga ng 30 bilyon piso, ay para sa konstruksyon ng 6 na bagong offshore patrol vessels o OPVs ng Philippine Navy. Sa ngayon, ang TAS procurement ay isang hiwalay na proyekto na magpapahusay sa kakayahan ng mga barkong ito. Kung saan, mula sa simpleng patrol vessels tungo sa pagiging mga anti-submarine warfare-capable ships. Sa madaling sabi, hindi lang basta magbabantay ang mga barkong ito. Kaya na rin nilang tukuyin at subaybayan ang mga banta sa kailaliman ng dagat. Ayon pa sa ulat ng Naval News, ang Geospectrum Technologies Incorporated, mula sa Canada, na isang subsidiary ng Elbit Systems Limited, ng Israel, ang napiling mag-supply ng sonar system. Pinili ito ng HD Hyundai matapos nitong makuha ang kontrata noong May 2025. Kapag nailagay na ang mga sonar na ito, magiging kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Navy na magkakaroon tayo ng mga barkong may anti-submarine warfare capability. Ang Towed Array Sonar System ay isang makabagong sensor na ginagamit na may kakayahang pakinggan ang kailaliman ng karagatan. Ito ay kayang marinig ang mga tunog o ingay na nagmumula sa mga submarine, torpedo, o kahit mga barkong gumagamit ng stealth technology. Ibig sabihin, bago pa man makita ng ating radar ang isang target, maaari na itong marinig at matukoy ng TAS na nagbibigay ng malaking bentahe sa mga operasyong pandagat ng ating bansa. Ang unang barko na tatanggap ng ganitong uri ng capability ay ang BRP Raha Sulaiman, PS-20, ang unang unit ng 6 na offshore patrol vessels na tinatawag na Sulaiman Class. Inaasahang ihahatid ito sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2026. Ang bawat barko sa klaseng ito ay may haba na 94 meter at lapad na 14 meter. Mayroon itong bilis na 15 knots o katumbas ng halos 28 km per hour at may range na umaabot sa 5,500 nautical miles o mahigit 10,000 kilometers. Ang kanilang mga sandata at sistema ay kinabibilangan ng mga sumusunod. 76mm main gun bilang pangunahing armas. 30mm secondary gun para sa close defense. Decoy launching system laban sa missile o torpedo attacks. Search radar para sa surface monitoring. At electro-optical tracking system para sa mas tumpak na pagtukoy ng target.
Ang iba pang barko sa klase ay papangalanang BRP Raha Lakandula, PS-21, BRP Raha Humabon, PS-22, BRP Sultan Kudarat, PS-23, BRP Datu Marikudo, PS-24, at BRP Datu Sikatuna, PS-25. Ayon sa ilang impormante, ang huling tatlong barko, sina Sultan Kudarat, Datu Marikudo, at Datu Sikatuna, ang pinakamalaking posibilidad na lalagyan ng sonar systems sa kanilang pagdating. Gayunpaman, lahat ng 6 na offshore patrol vessels ay idinisenyo na may kakayahang i-integrate ang ganitong uri ng sistema, kaya posibleng madagdagan pa ito sa hinaharap. Ang paglalagay ng sonar system sa ating mga barko ay hindi lamang teknikal na pag-upgrade, ito ay estratehikong hakbang na may malaking epekto sa pambansang seguridad. Sa panahon ngayon na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, napakahalaga na may kakayahan ang Pilipinas na bantayan hindi lamang ang ibabaw ng karagatan, kundi pati na rin ang kailaliman nito. Ang mga submarino ng ibang bansa ay tahimik, mabilis, at madalas mahirap tukuyin. Ngunit sa pamamagitan ng Towed Array Sonar System, kaya nang maramdaman ng Philippine Navy ang kanilang presensya, kahit sila ay nakatago. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa modernong maritime defense na may kakayahang makipagsabayan sa mga karatig bansa. Sa mas malawak na pananaw, bahagi ito ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program kung saan nakatakdang maglaan ang gobyerno ng halos 2 trilyong piso. O katumbas ng 35 bilyong dolyar sa loob ng susunod na 10 taon upang patatagin ang ating sandatahang lakas. Ang mga proyektong tulad ng sonar upgrade ng ating Navy ay malinaw na patunay na ang Pilipinas ay hindi na basta nagmamasid lamang. Unti-unti nating binubuo ang isang makabagong hukbong dagat na handang ipagtanggol ang ating soberanya at karapatan sa karagatan. Mula sa mga makabagong radar at missile system, hanggang sa sonar na kayang makadetect ng mga banta sa kailaliman, ito ang bagong mukha ng Philippine Navy, mas maalam, mas makabago, at mas handa. Kaya't habang ang ibang bansa ay nagpapakita ng lakas, ang ating hukbong dagat ay tahimik na naghahanda. Matatag, disiplinado, at tapat sa tungkulin. Para sa inang bayan at para sa mamamayang Pilipino.